Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, your career in the next 6 months. So we have 3 groups. Group number 1, 2 of Swords. Group number 2, 3 of Cups. And group number 3, 2 of Cups. So titingnan natin sa video na to yung possible direction, possibility. Lagi ko naman sinasabi yan na all possibilities exist. Titingnan lang natin sa pinili mong karera, ano yung mga possibilities na pwede para sa'yo sa loob ng 6 na buwan. Mahalaga sa atin ang career. Kasi madami sa oras natin na pupunta dito. Diba? So, mahalagang bigyang atensyon, bigyang pansin ang ating mga trabaho. And dahil masisipag tayo, katulad ko, alam ko masipag ka, mahalagang malaman ano ba ang naghihintay sa'yo. Pag mga readings na parang prediction, ang titingnan ko dito, possibility. Always naman, disclaimer ko yan hindi ako nagpe-predict. Ikaw pa rin kasi ang nakakaalam and ikaw ang magdedesisyon. Pagdating sa career, always naman pwede tayong pumili, pwede tayong mag-ibang direction. Sabi nga, diba, hindi tayo puno, pwede tayong mag-move. Yes, pwede ka magawa ng desisyon anytime. Kung sa paningin mo, ibang direction mo gustong dalhin ng career mo, iba na ang gusto mong career, wala masama. Pwede mong gawin yon. You are the operant power. Always naman, gawin ko yung best ko na ma-channel ang messages na para sa inyong lahat. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate ang reading natin. So, yung tataka ka sa medal nandito Usapang medal, honestly, as a mother, wala akong pressure na binibigay sa kids pagdating sa mga medals, honors, awards, wala. Bonus na lang sa akin pag nagka-award, nagka-medal, yan. Notice ko, pag ang mga bata, binigyan mo ng kalayaan, and then, pinakita mo sa kanila yung possibility, sila mismo na-inspire sila na maging achiever ng kusa. Mas maganda kusa, walang pagpupumilit. Yung sila talaga ang may gusto na maging successful sila sa pag-aaral. Mas maganda. Always naman, love natin ang anak natin. May award or wala. Bigyan lang kita ng dahilan kung bakit may medal dito. Sa anak ko to Madami pa siya niyan. Pinili ko lang to kasi I like the color. Baka magka-medal ka. Baka may medal anak mo. Baka may award ka. Baka may award ng anak mo. Pwede mo i-claim. Natuwa lang ako sa medal na to. Pero we can start the reading. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for watching the video. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, group 1. So back tayo sa topic. Your career sa next 6 months. So kukuha tayo ng mga cards. So yung unang card, ano yung possible career mo? Ano yung pinaka-possible? Nasa ang larangan ka. Yung second card, ano yung strength mo? Sa kamalakas. Sa number 3, ano yung tingin mo na weakness mo pagdating sa career? And then number 4 card, ano yung naghihintay sa'yo pagdating sa career? Number 5 advice. So 5 cards, kukunin natin. Fast forward ko, kunin ko yung cards mo.
So, pinili mo dito, North Node. Pag-usapan natin. So, yung North Node, konektado siya sa direction of your soul. Saan siya gustong pumunta. So, ito yung tipo ng trabaho na magbibigay sa'yo ng most fulfillment. So, more siya future. Tinatawag din itong future node. Pinapakita nito sa'yo yung purpose mo. Dahil ang topic natin, career. So, may possibility. Inahanap mo talaga yung career or trabaho na magbibigay sa'yo ng most fulfillment. So, parang pinapakita dito ng North Node. Ano yung mga kailangan mo pagdaanan para ma-build yung character ng person na meant to being maging ikaw. So, this is your highest potential. So, pwede ma-channel natin dito yung work na babagay sa'yo. Talaga. Yung work na magiging most fulfilling para sa'yo. Or ano yung mga bagay na pwede mong gawin para makuha mo yung work na yun na magbibigay sa'yo ng most fulfillment. Pwede makita natin sa reading yung version mo, yung most capable na version mo. Maraming astrologers naniniwala, North Node is a choice. Yes. And yung top sword is a card ng decision or choices. Ikaw pa rin ang pipili. Nandito ka sa posisyon, comfortable ang career na meron ka ngayon. Pero yung energy reading, tinuturo ka sa possibility na merong version mo na meron ng career or work na gusto mo. And yun ang goal mo. Makarating doon sa version na yun or maging ikaw yung version na yun na makuha mo yung work na yun na fulfilling sa'yo. Kaya si Empress nagpakita sa reading also man, si Empress embodiment ng highest potential. May salita na sa ilalim dito Tingnan natin. Silipin natin. Pasilip. Tingnan natin message sa'yo ng spirit guides. You are the best. So, Seven of Wands. Yung Seven of Wands kasi, card ito ng protection. Defend mo yung position mo. Stand your ground. Yan. So, maraming career na more nanggagaling sa salitang defense, protection, safety, guard. So, bigyan lang kita mga possible career. So, pwede pumunta dito yung mga work na medyo competitive, like attorney, lawyers. Pwede. So, mga nagtatanggol, attorneys, lawyers, defense lawyer, judge, or anyone nag-work sa defense. Pwede din mga politicians, so more political. Sa mataas na level, pwede din mga senators. Lapit election. Pwede din senators, or anyone nag-work sa government. Government officials, pwede rin. Mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. So, yung parang work, more connect sa protection, defense. Pwede din dito mga real estate. Mga nag-work sa real estate. And mga brokers. Pwede. So, kung nag-work ka sa real estate, pwedeng ito reading para sa'yo. Pwede din dito mga teacher. Sa teaching. Or writing. Anyone as a leader position. Team leaders. More part ka ng isang strategic team. Pwede din mga investigators. Yes, pwede rin. Mga guards, Anyone nag-work na more protection. Like guard, security guard. Or pwede din dito yung mga tao nagbibigay ng presentation, presenters, nag-speech, pwede. Professors, ito yung mga possibilities. And mga sports. Kung ang work mo connect sa sports, like, yun talaga yung work mo, pwede rin sa'yo reading na to. Like, yung sport na yun na mismo yung
work na ginagawa mo. Pwede rin dito yung mga beauty queens. Yan, mga sumasali sa pageant. Mga national athletes. Yan. So, pwedeng yun yung career na babagay sa'yo. Ano naman sa mga binanggit ko? Pwede ka sa law, pwede ka sa real estate, pwede ka pumunta sa politika, or government official. Pwede ka maging government official balang araw. Or pwede ka din na mapunta sa field ng teaching or sa defense. Or pwede ka maging judge. Or sa pinaka-possibility pa, pwede ka mapunta sa mga high-ranking position, senator. Grabe pag president. Kabado na talaga ako. Ayusin ko nga to reading ko. Grabe, no? Or beauty queen. Pwede rin. Feeling ko beauty queen marami dito. Beauty queens. Grabe, kung pangarap mo maging beauty queen, wala masama. Pwede mo naman siyang gawing career. Diba? Baka kasi may calling ka. May calling ka ba? Maging beauty queen? Dapat galing ako sa Q&A portion. Pag-aralan, bigyan na kita mga possibilities. Ngayon, kung malayo yung career mo, pwede kang pumili ng ibang groups. Umaangat lang yun yung mga work ng mga tao na punta dito. Second card, ano yung strength mo? Strengths. Ano yung magagandang qualities sa'yo? Sa kung family-oriented na person, may possibility, maganda values mo. Maganda pagpapalaki sa'yo. So, may possibility, very creative kang person, expressive, inspirational. Nakita ko si Empress. Nakikita ko siya as woman or women of authority. So, madali kang pakisamahan, magaling kang makisama, magaling ka sa collaboration, very inspirational ka, intuitive and matalino. Meron ka mentor vibe, kaya mo magturo. Ngayon, kung teacher ka talaga, then bagay sa'yo reading natin. Pinapakita marunong kang magpasa ng knowledge sa ibang tao. Mag-aral and then ipasa yung knowledge sa iba. Like teacher, coach, mentor, boss, pwede rin. Meron ka nurturing energy. Gumagaan ng loob ng taong kausap mo. Pagkasama ka. And you take care of people. So, pakiramdam ng mga tao, basta ikaw nandun, safe sila. Nakakaramdam silang safety sa body. Pag nandun ka sa room or nandun ka sa lugar kung nasan sila. Empress energy, very confident. Possible, alam mo, meron kang gift, natural gift or talent or skill na makakatulong sa'yo sa career. Umangat lang siya na isa kang very creative na tao. Creativity, mataas. And self-care. Isa ding asset mo is your beauty. Maganda ka kung babae, pogi kung lalaki. May appeal. Ngayon, kailangan ba yun physical attractiveness sa career? Malaki na itutulong niya. Like example, sa real estate, kung nagbebenta ka ng mga properties, maganda kung meron kang pleasing personality. Possible sa yung asset mo, pleasing personality, attractiveness, charm, and beauty. Ngayon kung nasa pageant, talaga edge ito. Edge. Charming, beautiful, confident, full package. Pwede ko na nga sabihin, strength mo is parang full package. Matalino, maganda, magaling, mabait. Pwede mabait, compassionate, collaborative, yan, expressive, and willing to learn, willing ka din makinig. Yung mga asset mo na umaangat. Nurturing, mother-like. Kung single ka, possible, meron ka pa ring mother-like energy. Your personality, yun ang strength mo. Yung the way you carry yourself, yan. Paano mo dalhin ang sarili mo sa work, sa career. Ngayon, kung maganda ka talaga manamit, maganda ka mag-ayos ng sarili, umaangat lalo yon.
pleasing personality. Yan ang strength mo. And yung pagiging family-oriented, hindi ka nawawala sa values mo pagdating sa career. Kung isa kang influencer, let's say influencer, nagpunta ka dito sa reading, then mataas ang trust rating ng tao sa'yo. Pwedeng maganda yung mga reviews nila sa product mo. Kung nagbebenta ka, pwedeng overall din ito. Mataas ang trust ng tao sa'yo. Pakiramdam ng mga tao, you are the best sa career na to. Mataas ang tiwala. Ngayon, kung government official ka, ganyan, mataas ang tiwala sa'yo. Yung reputation mo maganda. So, nakakatulong lahat ito sa career mo. Punta tayo sa weakness. Bakit ang weakness mo passion? Bakit ganun? Napangitila kita. Isang possible weakness mo sa career is nai-involve ka sa mga tao sa career. Sa yan. Meaning, pwedeng nahaluan ng love yung career. Isang possible weakness. Pwedeng hindi mo naman gusto kasi very attractive kang person. Possible may mga nagkakagusto sa'yo sa workplace. Mahirap pagsamahin yung love and work. Mahirap siya pagsamahin So, may possibility lang. Yan ang nangyari sa'yo. Na-involve ka sa mga tao sa workplace or nagkakaroon ng parang involvement ng love sa workplace. Isa yung nakakapagpa-distract sa'yo sa trabaho. Distraction. Isang possible weakness mo rin is more communication. Minsan nahirapan ka na i-compose ang gusto mo sabihin. Peacemaker. So, ayaw mo makasakit ng damdamin. So, may possibility, nahirapan ka na sabihin yung gusto mo sabihin, na sugarcoat, yung mga sinasabi. Pwede mo siya tawagin positive scripting, versus negative sugarcoating. Pwede nagkakaroon ka din ng insecurity. Mild insecurity. Always feeling mo nakatingin sila palagi sa'yo, gina-judge ka nila. More ito, insecurity, dahil pakiramdam mo, parang you're not enough palagi. More doon siya nanggagaling. More lang, parang yung nagiging weakness mo is action. Speed ng implementation. Ibig sabihin, pag may naisip kang ideya, nahirapan siyang i-implement agad. Isagawa ka agad kasi pinag-aaralan mabuti, natatakot magkamali, natatakot maka-open, natatakot na mag-fail. Gusto sure na bago ko to gawin, sure ito ang tamang gawin. Medyo may takot sa failure, may takot sa pagkakamali, takot mag-try, or takot din mabash. More nanggagaling siya sa bilis kung paano ka gagawa action. So, nagiging weakness mo is yung action. Pero creativity, planning, strategy, magaling ka. Yan, more nahihirapan na sa communication, pakikipag-usap, pagsasabi ng nararamdaman, more lang dun sa communication. Or, kung introvert ka, medyo mahirap talaga yung communication. Pag introvert, yung public speaking, pwedeng isa yan sa mga challenges. Pagsasalita sa harap ng maraming tao, pwede nagkakaroon ka stage fright minsan. Ngayon, kung presenter ka, pwede na overcome mo to kahit papaano, pero nandun pa rin siya. Pwede rin sa meeting, nahirapan ka magsalita, mag-voice out ng opinion. Nahirapan, natatakot na accept nila yung sinasabi ko. Marito sa sasabihin ng iba, judgment ng iba. Bibigyan na kita mga possibilities. More lang siya sa action, sa sense of urgency. More nanggagaling din siya sa procrastination. And insecurity. Yun yung mga pinanggagalingan niya. Ngayon, yung number 4 card ang sasagot sa tanong. Your career in the next 6 months. Strength card. Pag nakita ko si strength card ito ng lakas, courage. Pwedeng gagawa ka ng big sacrifice sa career. Big sacrifice, so meaning, magpapagod ka talaga. Pwede itong project na ibibigay sa'yo. Ito yung pagkakataon mo na patunayan ang sarili mo. Nakikita ko din strength card manifest.
So sa loob ng 6 months, may mamamanifest ka na big para sa career. Para new beginning. Ano yung possible? Kapag malapit si Knight of Swords sa reading, sign ito ng travel. So, pwede mag-travel ka sa malayo. Pwedeng sa aeroplano. Pwede. Konektado sa career. Kung nag-a-apply ka sa ibang bansa, positibo ito. Positive news. Pwedeng magkaroon ka ng pagkakataon mag-travel, konektado sa career, pwede ka mag-work sa ibang bansa, or pwede ka din makabisita sa ibang bansa for vacation. Yun yung mga possibilities. So yung strength card, so strongest and positive card siya sa deck. Related siya sa zodiac sign na Leo. May possibility magkaroon ka ng leadership role. Mabigyan ka ng pagkakataon na maging leader. Pwede level up or step up. Sign din to na you are on the right track. Yung card mo kasi, Two of Swords, may blindfold siya. So parang natatakpan yung mata. Pwede sa 6 months magkaroon kang pagkakataon na makita ka sa work, mapansin. May magpapansin. May nagpapapansin na. Back tayo sa topic. Career reading to. Focus. Wala ka sa focus sa work eh. Nadidistract ka siguro. Focus tayo. Visibility. Yan. So makikita ka sa work. Possible na bigyan ka ng opportunity na maging leader. Yan. Isang big project, ibigay sa'yo. Kung meron kang project na ginagawa ngayon, konektado sa work, i-claim mo na magiging maganda to. Ito yung pagkakataon mo to prove yourself. Technically, hindi mo naman kailangan i-prove ang sarili mo. Pero sa work, kailangan i-prove ang sarili. Sa work. So, may possibility magkaroon ka ng big project or maging matagumpay ka sa project na inassign sa'yo. Pwede din to na promotion, step up, level up, moving up. Pwede nga yung scores mo pataas. Pwede rin. Pinakamaganda possible mangyari is ma-promote ka. Ngayon yung last card. Ano yung mga dapat mong gawin? Advice payo. Focus. Binanggit ko na nga. Focus. Focus sa goal. And be patient. May mga times talaga na gusto natin madalian. Madaliin yung mga bagay-bagay. Pero may time kasi lahat ng bagay Kung naniniwala ka, there's an appointed time. May time lahat. Nangyari lahat para sa'yo. And darating ang time mo to shine. Yung Knight of Swords, para din yung travel. Makatulong siguro sa'yo na kahit gaano ka kabisi sa work, go out, yan, mamasyal, unwind, travel, magkaroon ng time off. Para magkaroon ka ng bagong perspective. Alam mo yun? Para kahit nabuboard ka sa ginagawa mo, pagbalik mo, refreshed ka. Bigyan ng time sa sarili. Kung na-overwork ka, na-burnout ka, makakatulong sa'yo. Time din ng relaxation. Pag lumalabas sa Empress sa reading, sign yun ng self-love, self-care. Huwag mo din kakalimutan sa sarili mo. Magkakaroon ka ng new beginning. Kasi si the Fool na sa ilalim. So, new beginning. Hindi for fate ito. Mag-trust na dinadala ka ng life sa tamang direction. Magad lang tayo dito Trust your feelings and dreams to guide your career path. Yes. Trust. Have faith. Trust yourself. So bago natin close sa reading, bigyan kita ng speech. Speech ito ni Ken Burns sa Stanford University, year 2016. Bigyan kita ng portion ng speech niya. Be for something. Be curious, not cool. Feed your soul too. Every day. Remember, insecurity makes liars of us all. Don't confuse success with excellence. Educate all of your parts.
You will be healthier. Seek out and have mentors. Listen to them. Bite off more than you can chew. Do not get stuck in one place. Visit our national parks. Their sheer majesty may remind you of your own atomic insignificance, as one observer noted. But in the inscrutable ways of nature, you will feel larger, inspirited, just as the egotist in our midst is diminished by his or her self-regard. Insist on heroes and be one. Parating Kogo na tayo. Group number 1. Let me know na lang sa comment kung sa part ng resonate sa'yo reading natin. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Taro. Pwede makamit ka ng isang very loving mentor. Very loving, supportive, mother-like ang energy. Kung lalaki, ganun pa rin. Very supportive sa'yo. And gagabayan ka niya para sa pag-progress or pag-level up ng career mo. Malaki ang may tutulong niya sa'yo. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. Sabak tayo sa topic, your career in the next 6 months. So, napili mo dito, 3 of Cups. Sa part na to, kunin ko muna yung mga cards mo. Tingnan ko. So, napili mo dito, Sagittarius. Malakas ang yung Sagittarius energy. Sa pag-usapan natin, so isa kang tao na very adventurous, pwede matalino, open ka sa pagbabago, and madali kang mag-adjust sa paligid. Very blunt. Sagittarius. Blunt. Prangka. Minsan masakit magsalita. Pwede may love for learning ka, so matuto, motivated, yan, may di ka sa something exciting. Possible, flexible ka din person, resilient, marami ka na pagdaanan, and masasabi ko na matatag ang loob mo. Tingin ng mga tao, maswerte ka. And peaceful kang person, ayaw mo na may kaaway, ayaw mo na may mga tao na iinis sa'yo. Very loving, very picky. Ayaw sabihin kinainis sa may mga tao hindi mo ka-level, pero pwedeng nainis ka pag hindi ka mag-gets ng kaharap mo. Kung sa love, pwedeng very jealous type of person ka. Feeling mo sa partner pag mamay-ari. Pagdating sa work, ganun din. I'm a feeling na nasasapawan. Ang negative lang nakikita ko sa Sagittarius, sa tingin ko lang sa astrology lang to, is mataas ang level ng narcissism, sobrang blunt. Minsan ayaw din mag-accept ng criticism. Yun yung mga negative sa paningin ko. And ayun yung feeling nasasapawan. Parang yan. Itong energy ng Sagittarius, blunt. Oo. Ako kasi ako Capricorn Aquarius. Huwag natin pag-usapan Aquarius. Para lang sa akin, may goddess energy ang mga Sagittarius. Yes, meaning, as a person, gusto ko pa rin maging friends sa mga Sagittarius. Kasi, mataas ang standard nila. Diba? Versatile, resilient, and adventurous, free-spirited. So, masarap kasama sa life. As long as ma-meet mo yung standards nila, all good kayo. As long as hindi ka slow, all good kayo. As long as hindi ka nagkakas ng drama, and hindi ka talaga parang gumagawa ng
paraan na sapawan siya, na all good kayo. Parang ganun dating. So, yung unpredictability ng Sagittarius, yan gusto ko, and versatility, and mabilis silang matuto. So, yung energy na to, nasa reading mo. So, possible, marami sa qualities na binanggit ko, nag-resonate ka. Ngayon, ang topic kasi natin, career. And bigyan kita ng 5 cards. So, yung unang card, ano yung possible career mo? Ano yung possible na trabaho mo sa ngayon? Yung second card, saan ka malakas? Bigyan kita ng mga possible qualities na maganda sa'yo. Yung third card, ano yung weakness? Saan ka mahina? Konektado sa trabaho. And then yung sa number 4 card, ito yung sasagot sa tanong. And number 5, anong payo sa'yo? Pero bago natin tingnan mga cards mo, tingnan natin ang message sa'yo na spirit guys. Tingnan natin na. Message sa'yo sa reading. You're born to win. Winner ka. Sabi sa'yo Sagittarius. Wishing ko nga. Wishing natin na perfectionist. Ako wala akong judgment Love ko ang 12 zodiac signs. Ako kasi Capricorn talaga. So, very serious. Kaso, meron ako sa ni Aquarius So, kaya natin to. Kasi, nasa pagitan ng dalawang zodiac sign. Gano'n ko nakikita ang sarili ko But that's all good. Diba? Isa kailangan natin gamitin yung mga something na nakakatuwa sa personality natin para matulungan tayo. Diba? So, tingnan natin. Pag-usapan natin first card mo. Pag-usapan natin mga possible na trabaho. Nine of Pentacles. So, yung Nine of Pentacles, konektado to sa finance and banking. So, pwedeng yun ang work mo. Konektado sa financial, like financial consultant, financial advisor, banker, anything konektado sa bangko. Pwede din teller. Konektado din to sa home and property. So, pwedeng interior design, real estate, sculpture, gardener, or konektado sa mga halaman. Anything connect sa plants or flowers, pwede. Anything din konektado sa animals. So, kung nag-work ka, may connect sa animals, yes, pwede. Architecture, any work na connect sa cleaning, paglilinis. Pwede din dito mga accountants or administrative na mga work, project managers, event planner, pwede din mga stewardess, flight attendant, designer, travel agents, massage therapist, spa manager, graphic designer, loan officer, any form na analyst, veterinarian, pwede. Or anyone na nag-work sa wildlife, zoology, zoologist, biologist, pwede. Or yung mga tao na very talented, like overnight success. Pwede din freelancer, mga nag-work from home, or any work na connect sa hospitality, tourism, or yung mga self-employed. So more siya sa banking, mas mataas siya doon. Mas tumataas lang siya doon. Pwede din dito yung mga tour guides. Yes, pwede. Or may mga business na more salon. Ngayon, kung may business ka, like nagtitinda ka, pwede rin. Nakita ko lang si Nine of Pentacles, parang na doon na siya sa isang pwesto, then meron doon pera, kaperahan. So, pwede din siya mga may-ari ng tindahan, store owners, yan. Or yung mga nagpapaloan, pawn shop, yan. Tapos ang taga sa finance and banking. So ngayon, kung iba yung trabaho mo, pwede kang pumili ng ibang group. Pwede. Pero kung feeling mo, ito yung reading mo, you have to take what resonate with you. Yung second card,
Ano yung strength mo? Seven of Wands. And Seven of Wands kasi more siya competitive. Energy ng standing your ground. Guarded. So yung maganda sa'yo is hindi ka basta nagsishare ng mga personal information about you, very private person. Hindi mo inahayaan na manghimasok sila sa personal life mo. So pagdating sa work, medyo work lang talaga yung focus mo. Hanggat kaya, ayaw mong pinag-uusapan ng private life. Pwedeng selective ka talaga sa mga tao na pinapapasok mo sa buhay mo. Mataas ang standard mo. May possibility din na very competitive ka, na-challenge ka kapag may competition, willing ka mag-stand up, ipakita sa kanila magaling ka. Possible very talented, marami kang skills and talents na makakatulong sa'yo sa career. Ito yung marami kang tools sa toolbox. Yan. So, pwede marami kang expertise, marami kang mga training, certificates, or marami kang mga skills na na-acquire, nakuha paglipas ng panahon. Pwedeng very unbothered ang energy. Wala kang care sa nangyayari. Hindi ka masyado mahilig sumali sa gulo. So, very peaceful ka sa work environment and possibly ayaw mong magsalita basta-basta. Maingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Pinag-isipan mo mabuti lahat ang sasabihin mo sa company or sa opisina. Strategic ka, galing ka magplano, and magaling ka sa action-oriented. Ang once din konektado to sa fire energy, Sagittarius yung nasa reading mo. So, very fiery person, very adventurous, hindi ka takot sa challenges, hindi ka takot sa mahihirap na trabaho. Ito yung energy na parang, ibigay niyo sa akin, gagawin ko. Possible, may leader quality ka. Feeling mo, you're born to win. Pwedeng asset mo din is lagi ka nagkakaroon ng award, nare-recognize, nakita mga tao na meron ka talagang potential. Kaya mo makapagsabayan sa mga tao sa opisina. Hindi ka takot makipag-usap kahit kanino. And kaya mo makapasok sa mga rooms na hindi invited ang iba. Meaning, kaya mo makausap yung mga tao sa company na medyo mataas ang posisyon. Nakakakuha ka ng mentor, madali ka lang nakakakuha ng mga kaibigan na medyo mataas ang katayuan sa lipunan. Yung iba sa inyo, very protected ka. Meaning, meron ka talaga resources, meron ka mga tao na nagbibigay sa'yo ng layer ng protection, like maganda yung family na pinanggalingan mo, meron kang maayos na life talaga, meaning yung parents mo all good, or may kaya ka na person, or yun ang impression ng mga tao, na mahirap kang kalaban, so walang tao na basta-basta naninira sa'yo. Pwede maganda ang reputation mo. And ito yung work in silence, yan ang strength mo. Hindi ka maingay sa mga plano. Share mo lang yung plano mo sa mga taong mapapagkatiwalaan. Very competitive. Very, very silent. So parang silent confidence. Yan yung asset mo. Anong weakness mo? Mabait kang person. May side sa'yo mabait. May side din sa'yo na may takot ng miss opportunity. Merong fear of missing out. So may possibility, pag may nakita ka na magandang business idea, naeengganyo ka talaga. Hindi mo alam minsan kung anong pipiliin mo sa dami mong options. Ito yung shiny object syndrome na pag may mga bago sa market, trend, hindi mo maiwasan na ma-curious. Possible minsan nawawala ka sa priority, hindi mo alam kung anong uunahin, sa dami mong gustong gawin. Minsan, nahirapan ka din pilian yung dapat mong gawin kasi marami kang pwedeng direction na puntahan. Possible nahirapan ka sa mga choices kasi marami kang pagpipilian. Si Knight of Cups card din ito ng travel. Yan.
And not necessarily nakakasagabal sa'yo yung travel sa work, pero may possibility, feeling mo minsan nasasakal ka sa work, gusto mo mag-travel. Yun na talaga. Or gusto mo mag-unwind, magpahinga. Gusto mo na more time na makapunta sa mga places na gusto mo. Gusto mo more time with your family. And pwedeng yan nagiging dahilan kung bakit nawawalan ka ng motivation sa ginagawa. Kung single ka din, itong weakness mo, possible. Gusto mo magkaroon ng love life. Gusto mo magka-love life. Weakness ba yun? Usapan natin. Hindi ka nga dito? Seryoso ka, ano? Weakness ba yun? Pwede. Pero kasi nagiging problem ng energy na to kung wala kang partner. Is nahirapan kang isingit ang love life. Sa nangyayari sa career mo, pakiramdam mo, dahil sobrang busy ka, damang ginagawa, nawawalan ka ng time sa love. Isa pang possible na nakikita kong weakness mo is parang nawawalan ka ng love sa ginagawa. Isang possibility. So, pwedeng yung work mo, hindi mo ma-feel ang love sa work. And ikaw nakakaalam dito. Wala kang judgment. May tita ka saying love what you do what you love, and ikaw magde-decide alin. Alin yung nag-a-apply sa'yo. Ngayon, kung magka-offer ka sa labas, isa pa yan, nakaka-apekto sa career. Yung possibility na maganda ng career mo pero nagka-offer ka maganda sa labas na tutukso ka na lumipat, mag-switch ng ibang company or mag-switch ng ibang work. Isa pang possibility, kung may karelasyon ka sa work, sumasama sa karelasyon. So kung lumipat siya ng department, lumilipat ka din. So parang mga decisions mo, minsan nakabatay sa decision ng partner mo. Isang possibility na apektuhan din yung work mo. And yung iba sa inyo, ano yung weakness mo? Possible mga bata to. So, meaning, big responsibilities, breadwinner ka, may mga pinag-aaral ka mga kapatid, nakaka-apekto yan overall sa decision mo sa work. Hindi ka makaalis sa work kasi breadwinner ka, tumatayo kang pangalawang magulang, sa mga nakababata mong kapatid, marami ka pinag-aaral. Ngayon, kung nag-abroad ka, nasa abroad ka ngayon, then ang weakness mo is mabait kang person, mabuti ang kalooban, hindi ka makatanggi sa mga tao na talagang pamilya sa'yo. So, anong mangyayari sa next 6 months? Queen of Pentacles. Marami sa nagpunta dito, maisipan mong magtayo ng negosyo. Isang possibility. Ito na talaga yung parang bibigyan ka ng big role na gagampanan. Hindi lang siya basta i-promote something big. Pioneer. Pwede maging part ka ng isang pioneer team. Yan. Masarap maging part ng isang pioneer na team. Naranasan ko to . Yung parang kayo yung unang magta-try ng mga tools and then itatest nyo kung anong pakiramdam ng paggamit ng tool. Mapunta ka sa isang very difficult na task. Hindi ko naman sinasabing mag-take ka na escalations ko. Escalations call or supervisor call or yung mahirap na call. Pero possibility yon. Isa yung mahirap na work na ginawa ko. Pwede ka magkaroon ng award kung isa ka sa mga pioneer agents. Ikaw yung nauna. Yan. Pwede magkaroon ka recognition. Pwede maging best ka. Ma-mention ka ng mga tao sa office na ikaw ang favorite nila, ikaw ang gusto nila. Maka-receive ka ng token of appreciation. Yan. Or ano pa yung mga possibilities? Pwedeng makamit ka ng isang investor kung nagbi-business ka. Kasi si Queen of Pentacles yan. Ayusin mo. Si Queen of Pentacles, pwede siyang investor. Or pwede siyang isang more senior na feminine, or kung hindi man feminine, more senior sa office na magbigay sa'yo ng opportunity.
Si Queen of Pentacles ang obvious kaperahan dala niya. So, anong possible mangyari after 6 months? Mataas ang possibility pwede ka magka-bonus parang nandun, or raise sa work. Mataas lang. Pwedeng unexpected ito. Pwedeng cash prize kung nanalo ka sa isang competition. Pwede magkaroon ka ng cash prize. Pwedeng si Queen of Pentacles mag-abot sa'yo ng cash prize. Ngayon, ang tanong, sino si Queen of Pentacles para sa'yo? Nakita ko lang siya, may kaperahan. So, isa siyang tao na may pera. More lang feminine energy. So, parang isang babae na mapera. Parang ganun dating. Yung possibility din, magkaroon ka ng pagkakataon na dasal na kasing katabi niya. Alam mo yun, success na talaga to. So, kung meron kang big goal, pwede may claim na ma-check na ito. Sa 6 months, ano bang mga big goals sa career? Usually, yung big goals natin sa career konektado sa performance, diba? Yung, kung agent ka, ma-check lahat ng performance mo. Yan. Or increase. Yan. May kasi mga programs sa company na para improve ka. Pag medyo alanganin yung score mo, pwede makaalis ka na doon. Finally, makagraduate ka na. Magigi ka ng more kalmado after 6 months. Kung may problema ka sa work, let's say lang, may problema ka sa work, mayroon kang mga issues sa work, pwede may claim after 6 months, makaka-relax ka na. Makaupo ka na doon sa sofa and makakahinga ka na maluwa. Kung ano meaning nun sa'yo. Kasi may problema ka sa work. Kung may problema ka sa work. Yan. Ngayon, ano ba yung possibility? Kung gusto mo lumipat ng work, pwede. Kung gusto mo lang lumipat. So, pwede ka lumipat ng work after 6 months. Sa mas maganda, mas feeling mo at home ka. Na parang, this is it. Gusto ko tong ginagawa ko. Yung last card dito, advice sa'yo. Ang advice sa'yo, authenticity. Magpakatotoo. Meaning, kung ang work na meron ka ngayon is yung work na hindi mo gusto, wala masama na hanapin mo yung para sa'yo. Yung company na feel at home ka talaga. Na parang feeling mo, welcome ako dito, ang gusto ko magtagal dito. Isa yung payo sa'yo. And the sun then, card ito ng success. Card ito ng accomplishment. So, sa career walang ibang paraan na. Kung gusto mong gumanda ang career mo, kailangan ka makita. Kailangan mong bigyan ng spotlight ang sarili mo. Kulang na nga lang, i-brag mo yung sarili mo achievement. Yes, sa company. Pag hindi ka nila nakikita, kahit gaano ka kagaling, mahihirapan ka pag nasa company. Minsan perfect na yung score mo, maganda na yung performance mo, magaling ka. Pero hindi ka nakikita, like di ka napapansin ng mga superior, mahirapan ka magkaroon ng promotion or kahit man lang recommendation, mahirapan ka. Yes. Ako naka-experience sa recommendation. Naka-experience sa Chikadora, ang dami ko na-experience sa work, no? Naka-experience ako recommendation ng manager for promotion. So, sa manager, tinulungan niya ako makauwi from office sa Laguna. Lalaki yon, super na-appreciate ko siya. Yung second manager, siya yung nag-offer sa akin na parang nahirapan ako sa papunta sa office. So, parang way na makapunta sa office. Kasi walang sasakyan nun. Walang mga sasakyan. So, nag-offer siya na ipasundo ako sa supervisor by car. Pero tumanggi ako. Yes, ang sabi ko, sunduin na lang niya yung friend ko na PWD. Isa yun. Chikadora ako, ano. Pero na-appreciate ko yung gesture ni boss. Babae yun. Alam mo yung feeling na inaperang ka, susunduin ka na, tapos tumanggi ka, maglalakad ka pa. Pero sabi ko, okay lang, basta sunduin yung friend ko. Na-experience ko lagi, mababait na managers. Nagkaka-problem na ako usually sa supervisor. Yung direct, pero the manager, yung manager mismo, ang dami kong experiences na, ang bait nila sa akin. I don't know why. Yung question sa akin. Yung managers mababait sa akin. Pero yung actual direct na boss ko, or yung superior ko, medyo hindi ako masyado okay minsan. Pero the managers, nag-go out of their way. Always ganyan. Managers na appreciate ko palagi. Nakikita nila ako palagi. Parang na-appreciate nila ako.
managers. So sa manager ko, na-appreciate niya initiative. Initiative yun sa work. So parang personal initiative ko na tinulong ko sa team, and then parang napunta sa cluster yan. And then parang siya napunta siya sa mataas hanggang nakarating siya sa manager until in-implement nila yung parang sinabi ko na ginagawa ko, and nag-improve kami as a team. Naalala niya ako, yung pangalan ko naalala niya. So, nung nagkaroon na ng mga promotion yan, personally na-recommend niya ako sa promotion. Yun. So, appreciate ko din yung manager. Nag-extend siya ng recommendation. Ako lang na-recommend niya sa team namin. So, naka-experience ako nun. Parang personally recommended ka. Pag na-recommend ka na manager sa mga promotion, mataas ang possibility ma-promote ka talaga. Recommended ka na ng manager. Backup ka niya, parang gano'n. Parang referral ang dating. So, yan. So, naka-experience ko yan. Pioneer sa isang project. Yan, pioneer. Yung parang una kang gagamit ng tool. Yan. And then yung recommendation ng manager for promotion. Na-experience ko din yan. Ang dami ka-experience pagdating sa work. Possibly yan ang kailangan mo. Kailangan mo kasi minsan ng initiative. Alam mo yun? Hindi ka mapapansin ng managers unless maganda ang score mo. And hindi lang isang beses, dapat consistent. Or minsan, kailangan mo gumawa ng something nakakaiba. Like initiative. Talagang go out of your way. Yan. Na-experience ko din sa isang work ko yan Parang hindi ako nag-apply promotion, pinromote lang nila ako. Because of parang expertise. Dahil sa skill. Dahil magaling ka sa skill. Kaya mo tingnan ganon. Automatic pinromote ka lang nila. Yan, na-experience ko din yan sa isang work ko. So, kailangan mo tingnan yun, skill mo. Kung magaling ka sa skills then stay consistent, diba? Galingan mo lang. And then, kung naman malakas ang loob mo, like ako, lakas ang loob kung gawa ng sarili kong plano, strategy ko, in-implement ko sa sarili ko, and sinabi ko sa team, and confident ako sinabi ko, ito mag-work sa atin. Nag-work naman siya. Diba? Yun ang naging daan kung ba't natuwa sa akin manager. Yan, isa yan. Take initiative. Yan. Sinasabi ko to sa reading dahil nakikita ko the sun. And the sun kasi sa akin is take the lead. Alam mo yon. Ikaw na mismo, wala ka hinihintay. Kasi kung maghihintay ka ng tao na hihilahin ka sa career, oy halika, magpa-promote tayo. Halika, gawin mo to. Yung hindi ka magkukusa, mas stuck ka talaga kung nasan ka. Napakita lang dito na kaya mo Nasa yun naman ang mga good qualities and best qualities na magdadala sa'yo sa tunggumpay sa work. Minsan lang, nakukumpara mo yung achievement mo sa achievement ng iba. Mag-focus ka sa meron ka. Kung anong meron sa'yo. Kahit nasan ka pa sa work, anumang position mo, mag-task ka na merong magandang work or job title or position na meant para sa'yo. Napakita lang dito na it's your moment to shine sa 6 na buwan na yon. So, alin mas sa mga binanggit ko, pwedeng recommendation from the manager, pwedeng, ayoko sabihin special treatment Hindi naman ganun mga managers. Sila bang bibigyan ng special treatment basta-basta. Unless you deserve it. Ganun ko siya nakikita. So, pwede magkaroon ka ng para appreciation from your manager or boss. Pwede. Or appreciation sa mga ka-workmate mo. Yan. Kung celebrate ka ng something na maganda, like 6 months birthday mo or may celebrate ka, pwede din. Alam mo yun, minsan nangyari yan na may mga companies na sin-celebrate nila yung milestone mo. Minsan nga sin-celebrate ng mga ka-team talaga yung mga birthday yan. Yes, kasi parang family din sila, di ba? So, ano pa yung possibility? Pwede magkaroon ka ng increase ng finances, na makasweldo mo, yan. Mag-increase ka sa sweldo. Yan, pwede kang ipirata ng dati mong company. Kunin ka ulit, pabalik. Pwede, offeran ka lang.
Ang pangit kasi sabihin sulutin, pero pwede. Possibility. Yan. Or pwedeng lumipat ka ng ibang department, or ma-promote ka na as manager. Kung yun na talaga, isang possibility. Ngayon, kung may work ka na hindi konektado sa mga binanggit ko, like may trabaho ka, may business ka, then increase ang naghihintay sa'yo. Increase, dumami. Yun ang pinakasagot. Pwedeng dumaming kaperahan, dumaming kliyente, gumanda ang score, dumaming offer, dumaming projects, more ito, dumami. Basta pentakas na sa reading, ang meaning niya is abundance. So, yun ang naghihintay sa'yo after 6 months, abundance and prosperity. Okay, so bago natin close sa reading, bigyan muna kita ng quote galing kay T. Harv Eker. Successful people have fear. Successful people have doubts. And successful people have worries. They just don't let those feelings stop them. Possible kasi ng weakness mo, more sa emotions, more sa feelings, and pwede din sa love. Sa amin love, more sa love life. Pero yun na talaga. Bigyan na kita ng quote galing kay T. Harv Eker. Alam mo siya yung author ng The Millionaire Mindset. The Millionaire Mindset, Hindi ko masasabing magiging millionaire ka sa after 6 months. Grabe, bilis nun. Pero pwede. Ngayon, kung i-claim mo, yes, ako yun. Yes, millionaire ako. Ikaw nakakaalam. Pero siya yung author nun. The Millionaire Mindset. But I think I'll go na tayo. Wala siguro akong add sa reading. Let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching the video. Super na-appreciate ko ang time nyo. And sana makagawa pa tayo ng madami readings in the future. Thank you for watching the video and have a blessed day. Namaste! Welcome to Reading Group 3. So back tayo sa topic, your career in 6 months or after 6 months. Yan. So napili mo dito, 2 of Cups and number 9. So, tingnan natin. Bago tayo mag-start na reading, kunin ko muna yung mga cards mo. So, first card, ano yung possible na career or trabaho mo? Yung pangalawang card, ano yung strength mo? Saan ka malakas? Yung pangatlong card, saan ka mahina? Or saan mo nakikita yung sarili mo na mahina pagdating sa career or sa pagtatrabaho? And yung number 4 card, yun yung sasagot sa tanong. Number 5, anong payo sa'yo? Kunin ko muna yung mga cards mo. Tingnan natin. So, 9th house sa astrology, konektado ito sa philosophy and religion. May connect din siya sa father, sa salitang wisdom. Parang din siyang si hermit. Na siya ay process na sa reading. So, panakita ko number 9, naalala ko sa hermit sa tarot card. So, anong meaning nito? The possibility na kung anumang work mo ngayon, pwede maging magaling ka dito sa work na to. Maging expert ka. Marating mo yung expert level. Na to the point, pwede kang magturo. So, ipasa mo talaga yung nalalaman mo. Malakas siya sa pagiging educator, teacher, mentor, trainer,
mataas siya doon. So, kung hindi ka man magbago ng career, merong parts sa'yo na gusto mo magturo. Anong sample nito? Like, let's say doctor ka. Let's say lang. And hindi ka nagpalit ng work. Mapupunta ka pa rin sa teaching, blog, and then doon magtuturo ka. And napakaraming gumagawa niya ngayon sa power ng social media. Maraming mga professionals na nagpupunta sa social media and nagiging content creators or mga educators nagtuturo sa isang possibility. Pwede ka magkaroon ng side hustle or parang extra na ginagawa kasama yung mismong profession mo. So maraming mga professionals nagpunta dito sa group number 3. Napakita lang dito na magaling ka sa pagtuturo, teaching, or education. And pwede kang magturo sa iba. Tingnan natin yung message para sa'yo ng Spirit Team. You're going to be successful in whatever you do. Unang card, ano yung possible na trabaho mo? Marami dito, possible, nasa healing. Kasi hope and healing si the star. So, pwede kang isang doctor, isang nurse, or kahit anong trabaho konektado sa healing. Pwede dito yung mga medtech, massage therapist, physical therapist, anyone nag-work sa health-related na mga trabaho. And madami yan. Bigyan lang kita mga umaangat. Si the star din, konektado ito sa fame, pagsikat. So, marami dito influencers, vloggers, career na yon na maituturing. Yung mga nag-work sa social media content creator, social media manager, pwede din dito mga virtual assistant, anyone na ang ginagamit sa career, yung more social media. So, mga model din, bloggers, advertisers, nandun. Pwede din dito mga graphic designers, video editors, mga videos, more sa video editing, yan. Directors, filmmakers, mga artista, actor, actresses, models, pwede din mga na connect sa arts, mga painters, anyone na connect sa arts. Kung ang trabaho mo more art-related, like painter ka, or tattoo artist, pwede ka dito sa group number 3. Nakita ko din siya more spiritual, si the star. So kung ang work mo connect sa spirituality, like yoga instructor, or retreat, or nagsiseminar, pwede din mga motivational coaches, mga namomotivate, educational coaches, writers, anything na connect sa creativity, mga writers, mga painters, mga dancers. Kung yun ang career mo, pwede ka dito. Anything na more parang artistic yung career. More nanggagaling sa fine arts or sa arts. Pwede din music. Nakita ko din si The Star connect sa music. So, pwede dito yung mga singers, mga songwriters, composers, producers. Parang ganda dito sa group. Wishing ko nga to. Taka lang. Parang yan, mga artista, K-pop. Parang yan. Parang mga artista. Si The Star, nakikita ko din siya sa mga kakaiba na work. Mga unique. Kasi The Star, something unique. Yan, translator. Pwede dito translator, interpreter. Kung bilingual ka. Kung marami kang languages na alam. Pwede ka dito. Mga bilingual. Pwede ding teacher ka ng bilingual. Pwede ka na sa teaching. Pwede. More lang si The Star sa hope, so more religion, more philosophy. Pwede mga teachers sa philosophy. Yan. Pwede dito mga book, mga authors, mga nasa podcast, and
mga nasa radio announcers, more lang entertainment. So, pwede mga vloggers. Yan. Entertainment, sa arts, sa healing, like sa health, ng mga work. And then, pwede din sa talent, mga talent and skills. So, scout, kung scout manager ka, yan, modeling, or sa visuals. So, more ito sa mga artista, mga vloggers, mga social media content creators. Yan. And any work na connect sa sky, like mga scientists, more ito sa astronaut yan. Or yung mga nag-aral na more sa universe, sa outer space, more mga scientist. So, pwede mga scientist dito. Research, yan. Or mga pilot. Yung mga piloto. Nagpapalipad ng mga aeroplano. Yan. Or kung ang work mo connect sa pagpapalipad ng anything. Pwedeng aeroplano, pwedeng hot air balloon. May mga tao kasing ganun ang trabaho kakaiba. Yan. More nandun. Or pwede din siya sa design. More sa arts. Anything na medyo kakaiba. Pwede din sa pananamit. Yan. And anything connects sa body. Healing ng body. Bigyan nga kita sample. More yoga. Pwede din dance instructor. Zumba. Yan. Pwede din martial arts. Yan. Paggalaw ng katawan. So, any work na konektado sa paggalaw ng katawan. Parang yan. And, nakita ko din sa The Star, malapit siya sa tubig. So, pwede nito yung mga divers. So, anything na ang work is more connect sa water. Kasi yun si The Star, nagsasalok siyang tubig. So, pwede siyang mga divers, mga instructor, yan, swimming instructor, more nandun. Or kung ang trabaho mo, konektado sa dagat, seaman, and napakarami. Bigyan lang kitang mga sample. Hindi ko mababanggit lahat ng work. Ngayon, bigyan lang kitang mga sample. Ano yung pinakamalalapit? Diba? Pag-aralan. Ngayon yung second card, ano yung strength mo? Attention grabber ka. Nakakaagaw ka na attention? Or meron ka talagang charisma? Napapansin ka kaagad? Meron ka magnetic personality? Nakakaagaw ka ng pansin, attention na kukuha mo. Kung social media tayo titingin, then marami nakakapansin sa'yo. Madali kang magustuhan ng tao, likable, very pleasing personality. Pwedeng very talented ka. Tuwan-tuwa ang mga tao na kinakausap ka, pinapanood ka. May possibility na maraming tao ang gustong maging katulad mo. Pagdating sa career, nakakatulong sa'yo yung pleasing personality, yung network ng mga tao kakilala mo. Pwede rin yung the way you carry yourself, paano ka magdala ng sarili mo, confidence level mo mataas, very proud ka sa achievements mo, may possibility marunong ka magdala ng sarili. Kaya mo makipag-negotiate, kaya mo makipag-bargain, marunong ka ng marketing, selling, or negotiating, kung saan mo man yun ipapasok. Pwede magaling ka talaga sa pagpapakita ng positive sa isang bagay. Ang tag dito pang hina-highlight. Pwede matalino kang person. Artistic, creative, matalino. Ay nagagamit mo to sa career. Yung popularity mo, nakakatulong sa'yo sa career. Kasi kilala ka na maraming tao. Pwede maraming tao nagbibigay ng positive feedback sa'yo, referral. Maganda yung track record mo, kung ay mamining nung china-channel ko. May possibility, marami kang kilala ng mga big time or VIP, well-connected ka. Yung portfolio mo ng achievements, possible mataas. Meron kang dating, ma-appeal. Pwedeng malakas ang sense of
identity. Sure ka sa sarili mo. Hindi ka nagmamakaawa pagdating sa career. Hindi ka nakakapil na aawa ka sa sarili mo. Confident ka sa skills mo. And always willing to learn. 6 of Wands, nakita ko din siya as kahit ano pa narating mo, very humble. Very humble person ka. Hindi mo nakakalimutan kung saan ka nanggaling. Possible, nare-recall mo, naalala mo yung mga taong tumulong sa'yo sa career. And always naalala ka ng mga tao as mabuting tao. Masarap kasama, marunong makasama. Maraming mga positive na sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo pagdating sa trabaho. Masipag ka sa pagtatrabaho, hindi ka takot na magsalita, magbigay opinion, mag-share ng informasyon. And mabilis kang magkaroon ng pagkakataon, parang nilalapitan ka ng swerte pagdating sa trabaho. Possibility, lagi ka napipili. Always ka napipili. Or ikaw ang lumalabas sa best choice. Possible, alam mo ang dapat sabihin sa tamang time. Alam mo kung kailan magsasalita at hindi magsasalita. And hindi ka takot mag-walk away kung hindi nag-work ang isang bagay para sa'yo. So, sa number 3 card, ano yung weakness mo? Ang possible weakness mo is yung lifestyle mo. Isa yan. Ang tawag dito, pwedeng cost of living nakaka-apekto sa career mo. Meaning, maganda yung sweldo mo, maganda yung work mo, pero yung cost of living, mataas din. Like, kung nasa abroad ka, maganda yung trabaho mo, kasi yung cost of living, tinatabla ka. Lalo ng Tagalog ko. Parang, doon ka nahihirapan. Meaning, kahit ang laki na sweldo mo, ang ganda ng work mo, dahil sa cost of living or sa paraan mo ng paggastos, nahihirapan ka sa career. Yan. Pwede din na ang nagiging weakness mo sa career, yung marami kang gustong bilhin. Wala mong judgment. Ang 9 of Cups kasi parang luxury. Parang din siyang wish coming true. So, ang dami mong wishes na gusto matupad. Pwede sa kang dreamer. Isa pa rin yan nagiging issue. Isa nakalimutan mo yung practical na side ng pagtatrabaho. More na focus ka sa more sa dream. Alam mo yun, hindi mo nakikita yung practical na side. Kalimitan ng artist sa mga artist. Kalimitan. Like, gumawa ka ng art, hindi mo alam kung paano ibenta. Yan. Hindi mo alam kung paano i-distribute yung ginawa mo. Pwede rin na meron kang judgment sa mga tao na affluent, yung mga mayayaman na tao. Judgment. Yan. May ilang. May possibility. Anong possible weakness mo sa career? Pwede sa weakness mo is yung napopokus ka sa past achievement mo, feeling mo, okay na yon. Hindi ka na nagpupush pa na mag-achieve or i-push pa yung sarili mo dahil feeling mo may napatunayan ka na. Kumbaga, parang nakatingin ka lang sa mga achievements sa nakaraan. And nasasatisfy ka doon na okay na ako, nagka-award na ako, parang yon. Pwede din na feeling mo wala ka ng room for growth, hindi ka na nag-grow, nasa-stuck ka palagi sa isang level sa ginagawa. Pwede may fear of success ka. Takot ka magka-spotlight kasi feeling mo maraming maiinggit sa'yo. Yung iba naman, pwede nakakahadlang sa career sa'yo is fear of failure. Ayaw mo mapahiya. Ayaw mo makita ng tao na nakamali ka. Pwede rin na natatakot kang bawiin na sinabi mo. Pag nasabi mo na ayaw mo nang bawiin, minsan nahirapan kang baguhin. Yung iniisip mo, nahirapan kang baguhin yung pananaw mo sa isang bagay. Naging close-minded. 9 of Cups, maganda siya. Nakita ko lang siya pag naka-reverse, nagiging unrealistic. So marami kang unrealistic na
expectations, yan, sa career. For example, nag-work ka sa company, 5 years, may expectation ka, since 5 years na ako sa company, ipopromote na nila ako. Minsan naging unrealistic. Kasi minsan di siya depende sa tagal mo sa company, depende pa rin siya sa performance mo. Yan. Pwede din magkakaroon ka unrealistic na assumption. Mga assumptions sa work, minsan dito ka napapahamak. Assumption. Like, na-assume mo na ganito ang tingin nila sa'yo pero hindi naman pala. Sa negative, pwedeng naging weakness mo yung parang napaparanoid ka sa work. Feeling mo lagi sila nakatingin. Or lagi sila may sinasabi. Pwede hirapan ka mag-trust sa mga kasama sa work, like mag-delegate, magbigay ng assignments sa iba. Dahil wala kang trust na makakaya nila. Minsan hirapan ka mag-trust sa mga ka-team or ka-work na feeling mo parang hindi ka naman nila tutulungan. Parang nandun. Parang ito yung gusto mo mag-solo. Nahirapan ka sa teamwork. Pakisama sa team. Ngayon kung introvert ka, siguro gusto mo ng work na more solo. Or more hawak mo yung oras mo. Pero ito yung nagiging weakness mo sa work. Hindi mo feel yung may boss or meron kang routine or meron ka schedule na sinusunod. Gusto mo mag-work kung kailan gusto mo mag-work. Pwede gusto mo ng work na hawak mo oras mo. Binigyan lang kita ng interpretasyon ko. Ngayon, pag-usapan natin natitirang cards. So, ano ang possible? Your career in 6 months. High Priestess. Pag lumalabas sa High Priestess sa reading, ang meaning nito, malalaman mo ang sagot sa time na dapat mong malaman. So may possibility, may mga secret ka malalaman na konektado sa work. Malalaman mo yon kung meant to be na malaman mo sa time na yon. Like for example lang, kung nag-work ka, like sa company, meron ka mga naiisip na mga parang secret, mga bagay na hindi na pag-uusapan, then finally, pwede malaman na yung secret na yon. Kasi minsan nangyari yan sa company na parang may mga usap-usapan, mga bali-balita na walang confirmation. So, kung may gano'n nangyari sa office nyo, then possibly malalaman na ang sagot. Darating siya sa time na dapat mong malaman. Isang possibility. High persistent, konektado siya sa higher learning. So, pwede ka maka-experience ng training. Yan. Magkaroon ka ng additional training. Magkaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ng mentor, maggagabay sa'yo. Kung let's say nasa acting ka, sa entertainment industry, pwede si High Priestess is a teacher na makakatulong sa'yo. Mentor, guide, gabay, makakatulong sa'yo sa career. Bibigyan ka niya ng advice, payo, kung saan mas magandang dali na career mo. May possibility din na lalakas ang intuition mo. Magkakaroon ka ng awakening kung ito bang work na to is bagay sa'yo. Kung may matagal ka nang tinatanong, konektado sa work, kumingin ka ng sign, pwede makuha mo sign na hihintay mo. Para lang si High Priestess, more konektado sa pag-aaral, konektado din siya sa mga sikreto, mystery. Kung matagal ka na naghihintay ng balita about sa application ng isang trabaho, pwede makatanggap ka na ng balita tungkol dito. Pwede ka makareceive ng job offer sa isang babae na older sa'yo. Pwede kang tulungan ng isang babae sa ina-applyan mong work. Yan, pwedeng makonect ka sa dati mong school or magkaroon ka opportunity na makapag-aral sa magandang university kung balak mo mag-aral. Pwede magkaroon ng sobrang malaking pagbabago sa career mo. Like magbago ka talaga ng work. Lumipat ka talaga ng career. Like kung nasa field ka ng, let's say lang, health, then bigla kang lumipat sa entertainment industry. Like kung let's say doctor ka, iwanan mo yung pagiging doctor, let's say lang, and then magiging isang entertainer or vlogger,
Or isang tao na nag-research and then nagpo-post online. Yan. Or finally, maging writer na. Yan. So, more lang siya, pwedeng malaking pagbabago. The feeling mo, yun yung tamang gawan. More din siya, follow your calling or passion. So, magkakaroon ka na work na konektado sa calling mo or sa passion mo. Pwedeng 6 months malalaman mo kung dapat bang magpatuloy ka sa work na meron ka or hindi. Kung nagko-contemplate ka kung magre-resign ka or hindi, then possibly after 6 months magkaroon ka na ng decision kung magstay ka sa work mo or lumipat. Kung pakiramdam mo, parang na-stuck ka, wala nang babago sa career. After 6 months, pwede magkaroon ng pagbabago. Mapansin mo na may nagbabago. Kung may balita ka hinihintay, news, good news, or anumang balita, pwede makareceive ka ng balita konektado sa career. More lang ito, kung nag-a-apply ka sa ibang bansa, pwede ka makareceive ng good news. Kung naman, nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip, kung lipat ka na work or mag-work ka pa sa company mo, pwede magkaroon kang decision after 6 months. Pwede din na magkaroon ka ng training or i-train ka for a higher position, like ma-promote ka and then dadaan ka sa training process. Yun yung mga possibility. Yan. And pwede magkaroon ka ng mentor or teacher na talagang tutulong sa'yo, tututok sa ginagawa mo. Pwede rin na magkaroon ka ng pagkakataon na mapag-aralan kung ito ba talagang career na bagay sa'yo. When after 6 months, magkakaroon ka ng time para pag-aralan kung dapat ba ituloy mong career or hindi. Kung isa ka naman nasa content creation or nagpo-post sa social media, anong possible? May possibility. Kasi magnetic sa'yo priestess so makamagnet ka ng more clients, more reviews, more views sa mga pinopost mo. Pwedeng gumanda ang career mo pagkalipas sa 6 na buwan, magkaroon ka ng parang inspiration na magpatuloy. Kung matagal ka hindi nagpo-post or tahimik ka sa social media, magkakaroon ka pagkakataon na bumalik and then mag-umpisa ulit. Pwede magkaroon ka din ng balance. Yes, parang mababalanse ka. Magkakaroon ka appreciation sa career mo. Mas ma-appreciate mo yung career na meron ka. Kakaroon ka ng mga bagong kakilala, mga new friends. Yan. And kung meron kang secret na tinatago, pwede malaman to. Or i-share mo talaga yung mga secrets na yan. Okay, so yung last card dito, payo. Ang payo sa'yo, be patient, keep going, magpatuloy ka lang. And pag-aralan mo yung career mo. Pag-aralan mo yung career mo, para itong evaluation, ano yung maganda nangyari sa career, ano yung hindi masyado maganda, and ano yung pwede mong i-improve. Since 7 of Pentacles, sign din ito na yung efforts mo, mabibigyan reward. So, wag kang susuko. Mahalaga yung mga decisions na gagawin mo sa career sa mga susunod na buwan. Pwedeng marami din dito, mag-decide ka na totally umalis na sa 9 to 5 and gumawa na sarili mong daan. Alam mo yun, gumawa na sarili mong pangalan, magtayo ng sarili mong negosyo, maging freelancer, maging solopreneur, or magsimula ng business, or totally gawin mo talaga yung nasa heart mo. Follow your passion, or yun talagang feeling mo, ito yung calling ko. Panahit ako sa Cypress, you have to follow your intuition. Para din yan, listen to your heart. Bago natin close sa reading, bigyan ka ng Spanish song. Ang title nito, En Mi No Enti. Spanish song. Bigyan ka ng lines. Solo pido tiempo para respirar, para pensar, un momento solas para asimilar
Porque te vas, date cuenta que no verte me hace daño. No soy fuerte, duele ver que mi amor no va a detenerte. Parating kaugo na tayo. Siguro kung add sa reading. If nag-resonate sa yung reading natin, let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And if bago ka sa YouTube channel ko, thank you sa pag-subscribe. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste!